Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 961 hanggang Kabanata 970. Kabanata 961. Huwag mo kaming patayin. Ang mga paa ni Caleb ay agad na lumukot sa ilalim niya nang mapagtantong siya na lamang at si Pisang natitira, napaluhod siya. Pakiusap, hayaan mo akong pumunta dito minsan. Isa akong young master ng isang second class na aristokratikong pamilya. Hindi na ako mangangahas na gawin ulit ang ganito. Ang kapayapaan ay hindi pa nakakita ng ganitong senaryo dati. Danlamig ang kanyang mga paa at sa sobrang takot ay nabasa niya ang kanyang pantalon. Katulad ni Caleb, ang kanyang mga tuhod ay naging halaya at siya ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, si Skyler ay talagang nakakatakot sa kanila. Nakapatay siya ng walang pilikmata. Hindi pa sila nakakita ng ganoong nakakatakot ng eksena. Tinaktan ninyo ang dalawa sa aking mga alagad. Pinatay ko ang iyahat ng lalaking ito bilang parusa, kaya tatawagin natin itong kahit. Umalis ka sa paningin ko. Isang malamig na tingin ang binigay ni Skyler sa dalawang eye-locking nasa lupa. Hindi kita papakawalan ng ganoon kadali kung maglalakas loob kang ipakita muli ang iyong mukha dito. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo babalik dito. Pinunasan ni Caleb ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Pagkatapos ay itinulak niya ang sarili para makatayo. Hindi na namin uulitin. Ang kapayapaan ay sinubukang tumayo, ngunit natisod at halos mahulog sa lupa. Nagawa siyang tulungan ni Caleb na makatayo, pagkatapos ay lumabas ang dalawa sa gate. Basura. Nagsalita si Skyler sa isang hindi nakikiramay na tono habang pinagmamasdan ng dalawang kasama na natakot sa kanilang mga talino. Nagresulta sa pagkalugi ng lahat ng iyong ininvest na kapital. Ginoo Celestino, anong nangyari? Bakit hinahanap tayo ng mga lalaking ito? Pagkatapos sumakbang si Andrew ay nagtanong siya sa magalang na paraan. Hindi ako masyadong sigurado sa sarili ko. Parang gusto nilang iabot namin kay Master Jack, Miss Selena, at Lana tapos na. Sumilay si Skyler ng mapait na ngiti. Ang mataba na iyon ay isang young master mula sa isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Inaasahan ko na hindi na niya itutuloy ang bagay na iyon dahil hindi ko alam kung dapat ko siyang patayin ng wala, Jack direktang utos ni. Natakot ako na ang isyo ay lumampas sa proporsyon. Isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Ang gulo niyan. Hindi napigilan ni Old Man Taylor na mapabuntong hininga pagkatapos niyang marinig iyon. Anong nangyari sa kanilang dalawa? Namamaga ang mga kamay nila. Dapat tingin si Fiona sa dalawang bodyguard na nasa lupa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko Jack isang tawag. May dala siyang miracle medicine ngayon. Ang kanilang mga braso ay nabali, ngunit sila ay magiging kasing ganda ng bago sa loob ng 2 o 3 araw kapag sila ay kumuha Jack gamot. Umiti si Skyler sa lahat. Pagkatapos ay lumingon siya sa iba pang mga bodyguard. Kunin ang anumang mahahalagang bagay na makikita mo mula sa kanilang mga katawan, pagkatapos ay alisin ang mga ito, sabi niya. Dalhin mo lang sila sa labas ng lungsod at sunugin mo. Sa sandaling iyon, Jack, sina Selena, at Lana ay nasa kanilang bagong bukas na botika. Pinalitan nila ang signboard ng botika. Nagbabasa na ito ngayon ng Amity Apothecary. Bukod sa, Jack ay naghanap ng 2 babaeng Chinese medicine practitioner para tulungan ang matandang Chinese na doktor. Ang dalawa ay medyo sanay na mga doktor. Malamang na magagamot nila ang mga regular na sakit kahit na wala siya. Kasama ang matandang Chinese na doktor, kaya nilang patakbuhin ang palabas ng maayos. Ang iyong buwan ng sahod ay aabot sa $20,000. Akala ko ba hindi problema ang halagang iyon? Jack, sabi niya habang nakatingin sa 20,000. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, gulat na gulat. Naisip nila na ang 10,000 ay isang magandang sweldo na. Hindi nila akalain na ganito kalaki ang babayaran nila dito. Masyadong mapagbigay ang amo nila. Kabanata 962. Anong mali? Masyado bang mali? Jack's lips curled into a bitter smile as he spoke to the 2 young women before him.
Hindi. Ito ay higit pa sa sapat. Hindi ko akalain na mababayaran tayo ng ganito kalaki. Mabilis na ikinaway ng dalawa ang kanilang mga kamay at sumagot. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang nakita sa pasukan. Masama ang suot niya, at para siyang pulubi. Inis kanya ang loob ng batika, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Jack tumingin sa matanda, naramdaman na siya ay nasa isang atsara. Lumapit siya at nagtanong, "May hinahanap ka ba, sir?" Nagsalubong ang kilay ng matanda. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo bago tuluyang nagsalita. "Young man, ang Chinese medicine ay mas mura kaysa sa Western medicine, tama ba?" Jack biglang naintindihan lahat. Nais ng matanda na magpagamot, ngunit malamang na nag-aalala siya na wala siyang sapat na pera upang bayaran ang mga bayarin sa medisina. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya. Tama iyan. Ang Chinese medicine ay mas mura kaysa sa pagpunta sa malalaking ospital. Ngunit hindi maraming tao ang naghahanap ng aming paggamot dahil lamang sa hindi gaanong naniniwala sa aming paggamot. Dito, Jack, pinag-aralan ng mabuti ang matanda. Pero mukhang malusog ka, sir. Wala ka namang sakit, diba? Naglabas ng plastic bag ang matanda sa bulsa, nahihiya ang ekspresyon nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag, tumambad ang ilang dosenang notes sa loob. Pagkatapos niyang tingnan Jack na paluhod siya. "Ako wala akong sakit, binata, pero ang apo ko. Sobrang sakit na hindi na siya makalakad ngayon. Ako lang ang may ganitong kalaking pera. Maaari mo bang kunin ang lahat ng ito upang pagalingin ang aking apo? Nakikiusap ako sa iyo." Jack sumikip ang dibdib ni after niyang marinig iyon. Nasaan na siya ngayon? Ano ang mga sintomas niya? Nasa ilalim siya ng tulay na hindi naman kalayuan dito. May mga problema siya sa kanyang baywang. Malamang namilipit siya ng kalamnan. Namumulot kami ng basura ilang araw bago ito, at ito ay masyadong mabigat. Pinilit niyang dalhin ang lahat ng mag-isa. Napaisip ang matanda, sa kanya sinabi Jack, "Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi tayo pwedeng pumunta sa regular na ospital." Jack pinag-isipan ang sitwasyon bago ngumiti. "Can dislocate siguro yung buto sa hita. Hindi ito problema. Itago ang iyong pera. Tasama ako sa iyo para makita siya. Lahat tama. Ihahatid na kita doon. Ngunit dapat mong itago ang perang ito. Tama lang na bigyan ka ng consultation fee, at least." Inailan ng matanda ang sarili sa kanyang mga pa. Sa isang maluwag na ekspresyon, matigas. Yang itinulak ang perejak kamay ni Jack. Hindi inaasahan na ang matanda, isang pulubi na napakatanda na sa edad, ay magkakaroon pa rin ng ganoon katibay na prinsipyo. Hindi niya maiwasang humanga sa matanda. "Hindi na kailangan. Binuksan lang namin itong batika, sir. Ikaw ang aming pinakaunang customer, kaya tawagin natin itong isang opening discount, ha? Hindi mo ako kailangang bayaran. Tara na. Dalhin mo ako para makita siya." Jack natatawa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumingon siya sa matandang Chinese na doktor na si Terence. "Jack Fry. Sige, alis muna kami. Magbantay ka lang dito, doktor. Jack Fry. Tawagan mo ako kung makatagpo ka ng anumang hindi tiyak o hindi magagamot na sakit. Kung makatagpo ka ng kahit sinong mga pasyenteng may karamdaman sa wakas na mayaman, sabihin sa kanila na kaya ko silang pagalingin. Ngunit ang kanilang bayarin ay malamang naaabot sa ilang. Lahat tama. Nakuha ko, 100,000,000 o 1 bilyong dolyar. Depende sa kondisyon nila." Tumango si Terence at ngumiti. Masasabi niya iyon Jack ay medyo isang modernong Robin Hood. Gagamutin niya ang mga mayayaman na pumunta sa kanya, at kung sila ay dumaranas ng malubhang sakit, sisingilan niya sila ng labis na bayad. Samantala, hindi naman niya sisingilan ng malaki ang mga mahihirap, kahit na sila ay dumaranas ng mga regular na sakit. Halimbawa, nagpasya siyang tulungan ng matanda ngayon ng libre. Maya-maya pa, nagdala na ang matanda Jack, Selena, at Lana sa isang malapit na tulay, kung saan sila huminto sa ibaba ng isang arko. Isang dalaga ang makikita nakahiga sa ilalim ng tulay. Gusto niyang gumalaw, ngunit biglang tama po ang sakit sa buong katawan niya sa sobrang galit na nagpainit sa kanyang mga ugat at naglabas ng matinding pag-iyak mula sa kanyang bibig.
Ang babae ay mga 20 taong gulang. May dumi sa kanyang pisngi at ang kanyang mga damit ay punit-punit, ngunit siya ay may magagandang katangian at kahit sino ay masasabi na siya ay isang kagandahan sa isang sulyap. Siya ay malamang nam-aging napakarilag kung siya ay nagbibihis. Nako, ang ganda. Hindi mapigilan nila na ang mapangiti nang makita ang ibang babae. Kabanata 963. Sino-sino ka? Ang dalaga ay natakot sa kanilang hitsura, nag-aalala na sila ay hanggang sa hindi maganda. Huwag kang matakot, Brianna. Dinala ko dito ang Chinese medicine practitioner para tingnan ka. Mabilis na nagpaliwanag ang matandang pulubi sa kanyang apo. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang marinig iyon. Jack lumakad at yumuko, ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Tigikan niyo na. Ginawa ng dalaga ang sinabi niya, tinaitis ang sakit. Jack nagsimulang marahang imasahe ang paligid ng kanyang baywang. May dislocated bone ka, miss. Wala akong choice, kaya wag mo akong pansinin. Jack nahihiyang ubo bago ibinaba ang kamay, puminto sa itaas ng kanyang puwitan. Namula ang mukha ni Brianna at bumilis ang kanyang pulso. Wala siyang nagawa pero hindi ang pag-iigting ang kanyang mga ngipin sa katahimikan. Alam niya na ang maliit na pera ng kanyang lolo ay hindi sapat para sa sinumang doktor na magreseta ng gamot para sa kanya. Ang doktor na ito bagaman ay handang pumunta mula sa malayo para lamang makita siya. Ito ay isang pambihirang pagkakataon at hindi niya alintana ang kanyang lolo at ang kanyang marumi, makulit na hitsura. Malamang na hindi siya masamang tao. Gayunpaman, ang posisyon ng kanyang kamay ay natural na nagpahiya sa isang kabataang tulad niya. Ang kanyang mga pisngi ay kasing pula ng mga kamatis. Maghintay ka pa. Malapit na itong Jack manasa niya ang kanyang matapos. Maghintay ka pa. Malapit na itong matapos. Jack manasa niya ang kanyang pulso, saka binigyan ng mahinang sampal. Napaiyak si Brianna sa sakit. Ang kanyang buto sa hita at femoral head ay sa wakas ay nag-click pabalik na nagresulta sa isang malinaw na bitik na hiniwa sa hangin. Malinaw na umalangaw ang tunog. Gayunpaman, madaling makaligtaan din ito kung hindi binibigyang pansin ng isa. Tapos na. Jack tumayo, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang nakakapanatag ng ngiti. Ito tapos na. Nagulat si Brianna. Ginalaw niya ang kanyang binti ng eksperimental. Talagang nakakagalaw na siya ngayon at hindi man lang masakit. Salamat po, sir. Mas maganda talaga ang paa ko. Agad na bumangon si Brianna at yumuko Jack. Hindi na kailangan magpasalamat. Jack ngumiti. Tama. Kaya paano ka napunta sa sitwasyong ito? Dapat tingin ang matanda jacket nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Mahabang. Kwento, binata. Hindi namin maiwasan na kami ay nabawasan sa ganitong estado. Huwag na natin pag-usapan. Pinagmasdan ni Selena ang 2 pulubi bago lumingon sa kanyang asawa at sinabing, naghahanap kami ng mga katulong, di ba, mahal? Bakit hindi natin? Jack naintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Iniangat niya ang kanyang ulo at kinausap ang pulubi at ang kanyang apo, tama. Naghahanap kami ng ilang katulong sa paligid ng aming bahay. Marahil ikaw ay interesado. Kung ayos lang sa iyo, sir, maaari kang tumulong sa pagpapanatili ng hardin. At makakatulong ang dalagang ito sa paglilinis ng bahay. Kabanata 964. Yes sir, pulubi lang po kami. Malaki na ang naitulong mo sa amin. Hindi makakabuti para sa iyo na magkaroon ng mga pulubi sa iyong lugar ng trabaho, hindi ba? Ang matanda ay labis na naantig, ngunit nagsalita siya na may bahid ng kahihiyan. Ang matanda ay labis na naantig, ngunit nagsalita siya na may bahid ng kahihiyan. Hindi ka na magiging pulubi kung magtatrabaho ka sa lugar ko. Higit sa lahat, sasakupan ng pagkain at tuluyan, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Jack ngumisi at sumagot. Salamat, doktor. Tumulo ang luha sa mga mata ni Brianna, nagbabantang lalabasan. Umakbang siya at lubos na nagpasalamat. Tara na. Una, kuha tayo ng bagong damit. Maaari kang mag-shower at magpahinga ng mabuti kapag nakabalik na tayo. Magsisimula ka na sa trabaho bukas. At babayaran kita ng $10,000 kada buwan. Paano kung ganoon?
Jack nagsalita sa mahinang tono, nakangiti. Binata, ito sobra naman, di ba? Hindi mo kami kailangang bayaran ng ganoon kalaki. Bigyan mo lang kami ng kahit anong halaga. Kami ay magpapasalamat magpakailanman hanggat mayroon kaming lugar na matutuluyan at makakain. Hindi na napigilan ng matandang pulubi ang kanyang mga luha. Huwag mong sabihin yan. Pantay-pantay ang pakikitungo ko sa lahat. Lahat ng aking mga nasasakupan ay tumatanggap ng parehong halaga ng sahod. Ginagawang mas madali para sa akin na subaybayan din ang aking mga pondo. Jack magalpak sa tawa. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya maiwasang mapakunot ang luho nang makitang si Skyler ang tumawag. Ang hari ng digmaan ay bihirang tumawag sa kanya, kaya kapag siya ay tumawag, mayroong isang bagay na nangyayari. Nang matapos ang tawag, Jack dahan-dahang umiling, sumili ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Anong mali? May nangyari ba sa bahay? Kumunat ang noo ni Selena at nagtanong Jack. Tumango naman siya bilang ganti. Oo. Tinabi sa akin ni Skyler na may ilang hari ng digmaan ang pumunta sa aming lugar para manggulo, ngunit kailangan nilang umalis kapag nakita nila siya kaya sa huli ay wala silang ngawa. Dito, Jack huminto muna bago nagpatuloy, ngunit dumating sina Young Master Chapman at Young Master Quinten hindi nagtagal kasama ang ilang lalaking nakasunod, naghahanap ng gulo. Nasugatan nila ang dalawa sa aming mga bodyguard at nabali ang kanilang mga braso. Natakot si Skyler na pasabugin ang bagay na iyon, kaya pinatay na lang niya ang dalawang mandirigma at ang kanilang mga bodyguard, na iniwang buhay ang dalawang beastard na iyon. So yun ang nangyari. No wonder tinawag ka niya. Namulat si Selena. Kung gayon, mabuti pang bumalik muna tayo. Ang dalawang nasugatang bodyguard ay nangangailangan ng iyong medikal na atensyon. Oo. Jack iniangat ang kanyang ulo. Mabilis tayong kukuha ng dalawang set ng damit para sa kanila, pagkatapos ay babalik tayo kaagad. Naantig ang matandang pulubi at si Brianna matapos nilang marinig ang usapan. Iniisip nila kung saang pamilya kabilang ang binata bago sila. Dumating sa kanila ang ilang hari ng digmaan, naghahanap ng bull ngunit sa sobrang takot nila ay umalis sila. Maging sina Young Master Quinten at Young Master Chapman ay natakot sa kanilang talino pagkatapos nilang puntahan sila, naghahanap ng gulo. Tila napakamakapangyarihan talaga mga taong nauna sa kanila. Jack mabilis na dinala ang dalawa para bumili ng damit bago bumalik. Inutusan niya ang isang utusan na dalhin ang dalawa sa kanilang tirahan upang magpahinga. Jack nag-abot din sa kanila ng tig$2,000, tinitiyak na mayroon silang kaunting baon. Doon lamang niya inasikaso ang dalawang sugatang bodyguard. Kabanata 965. Jack, hindi ko alam kung ano ang gagawin kapag wala kayo ni Miss Selena, sa totoo lang. Ayokong magkaroon ng gulo noong kararating pa lang namin sa Swallow City. Bukod pa rito, talagang malakas ang dalawang mandirigma mula sa pamilyang Chapman marahil kasing lakas ng 6-star o 7-star Kings of War. Pinatay ko sila para lang turuan sila ng leksyon. Ipinaliwanag ni Skyler ang lahat Jack nang makita niya ang pagdating ng huli. Jack kumuha ng dalawang table tas at binigyan ng tig-iisa ang mga bodyguard. Tapos tumingin siya kay Skyler. Magaling. Pinakita mo talaga sa kanila na hindi tayo pwedeng mabuli, he said. Kahit na ang isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya ay matatakot kung mapatay mo ang dalawa sa kanilang mga mandirigma sa isang iglap. Dito ko naisip na ako ang sisisihin mo sa mga ginawa ko. Hindi mapigilan ni Skyler ang mapangiti nang makita iyong Jack hindi gowalit sa kanya sa halip, natuwa ang kanyang amo sa kanyang desisyon. Bakit ako? Ang dalawang bodyguard na ito ay iyong mga disipulo at sila ay napakalakas na panlalaban. Napatay nila ang napakaraming bayani mula sa panig ng kaaway sa larangan.ng, Digman.sg. Kung sila basta-basta sila ay nasugatan. Siyempre, hindi mapapabayaan. Jack kay hinalinhan. Pagkasabi niya nun ay napatingin siya sa dalawang bodyguard. Magpahinga ka ng mabuti, sabi niya. Maaari kang magsimulang muli sa pagsasanay. Pagka-top 0s mong pareho na magkaroon ng sapat na pahinga at subukang pagbutihin ang iyong mga kasanayan. Nasa Swallow City kami ang City of Martial Arts.
Maraming malalakas na manlalaban dito. Patayin ko silang lahat kung hindi ako natatakot na ibunyag ang aming pagkatao. F6. Gusto ko talagang tanggalin ang mga mapagmataas na idiot na nag-iisip na kaya nilang itapon ang kanilang timbang at ay bully ang lahat. Umiti si Skyler. Jack. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Lumapit si Fiona, humihingal. Ano ang nangyayari? Balita ko may pinapasok kang 2 pulubi. Either limang drunk, or you're drunk. Hindi kami isang pamilyang walang pangalan ngayon, mayroon kaming malakas na katayuan sa lipunan. Paano ka nalang nagpapasok ng mga pulubi? Nagpalitan ng tingin sina Skyler, Elaine, at ang iba pa. Ang kanilang mga tampok ay napilipit sa mga mapanuksong ekspresyon. Ang biyenan lang na tulad ni Fiona ang maglalakas loob na magyutos Jack tungkol sa ganyan. Siya ang Supreme Warrior. Gayunpaman, alam nila na walang paraan para dito. Siya ang kanyang biyenan, at Jack nagpumilit na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya makasigaw, hindi siya makalaban, kaya lang niyang tiisin ang lahat. Gayunpaman, napagtanto lamang nila iyon Jack na naging mas mabuti ang init ng ulo sa kanya. Nang sila ay nasa lordngan.ng, walang nangahas na pukawin ang taong kayang magpatamba ng 12 sa isang sulyap ng kanyang braso. Kailangan nilang iyahat na isipin ang kanilang mga salita sa paligid niya. Ako ang nagmungkahi nito, Mom. Nasa ganoong sorry state sila, kaya gusto ko Jack para tulungan sila. Nakangiting paliwanag ni Sally kay Fiona. Pero paano na lang tayo kukuha ng mga pulubi? Hindi kami isang kampo ng mga refugee, at hindi rin kami isang kawanggawa. At saka, nakakahiya kung may makakaalam nito. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Fiona nang malaman niyang ideya iyon ni Selena. Gayunpaman, ang magkabilang braso niya ay nakatiklop sa kanyang dibdib at nagsalita siya sa tono ng galit. Nay, pulubi sila noon. Hindi ko sila pinapasok ng libre. Dito na sila magtatrabaho at sila na ang magiging mga lingkod natin mula ngayon. Makakatanggap sila ng $10,000 bawat buwan tulad ng ibang mga tagapaglingkod. Hindi naman sila magiging pulubi, di ba? Jack sinubukang makipagayos, nakangiti. Patawarin kita minsan. Ngunit sa susunod ay huwag basta-bastang tumanggap ng mga pulubi. Tumango si Fiona bago umalis. Mabilis na natapos sa pagligo ang 2 pulubi na sina Nathaniel at Brianna Sullivan at nagpalit ng damit na iyon Jack pinili para sa kanila. Pumunta ang 2 para tignan Jack at nagpasalamat sa kanya at kay Selena. Jack kagad namang nagningning ang mga matanik nang makita ang 2. Masasabi niyang may kakaibang dignidad ang 2 ito na hindi makikita sa sinumang regular na tao. Lalo na si Brianna na may magandang ugali na hindi katulad ng isang binibini ng isang makabuluhang sambahayan. Kabanata 966. Jack, hindi na sila ginugulo ng anumang mga katanungan anuman ang kahihinatnan, parang ayaw na rin nilang ituloy ang chat nila. Pagkatapos ng lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Tanghali na ngayon, at tiyak na nagugutom na kayo. Hayaan mong hilingin ko sa mga tauhan ng kusina na maghanda ng tanghalian para sa iyo. Magpahinga ka ng mabuti ngayong hapon dahil may libreng oras ka. At kukunin namin si Elaine na magayos ng trabaho para sa iyo bukas. Jack matapos ayusin ang kanyang mga iniisip at plano, gumawa ng ilang mga kaayusan at hiniling na umalis sila. Pagkatapos lamang maglakad ng malayo ay kinausap ni Brianna Sullivan si Nathaniel Sullivan, Lolo, bakit hindi namin narinig ang tungkol sa pamilyang White noon? Mukhang napakagaling ni Skyler Celestino. Nagawa niyang pumatay ng 2 master na kapantay ng 6 o 7 star na Kings of War. Siya ay hindi kapani-paniwalang sanay. Umiti si Nathaniel at sumagot. Tama, Jack, at medyo mayaman din si Selena Watt with those 20 villas pero parang karamihan sa kanila ay walang laman. Nangangahulugan ito na hindi sila isang malakas na kapangyarihan. Gayunpaman, bakit sapat ang kanilang pangahas na saktan ang isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya kung hindi sila malakas? Hindi ba sila natatakot na balikan sila ng kanilang mga kaaway habang pinapatay nila ang mga Panginoon na pag-aari ng pangalawang klaseng aristokratikong pamilya? Tumango rin si Brianna. Isipin mo, Lolo.
Ano ang ibig sabihin kapag ang isang malakas na amo ay handang? Sumunod jacket si Seleng sa paligid. Ibig sabihin nito Jack ay alinman sa isang napakahalagang individual na kusang itinalaga ni Skylar Celestino ang kanyang sarili Jack o Jack ganyan kalakas para. The Master na kusang sumunod sa kanya. Huminto si Brianna at nagbigay ng isang mapait na ngiti bago idinagdag, may posibilidad din na ang mag-asawa ay may malalim na bulsa para bigyan siya ng magandang sweldo, kaya't naudyukan nito ang ibang tao na pumayag na magtrabaho bilang head commander ng kanilang bodyguard. Napaisip si Nathaniel at tumango. Oo, may katuturan iyon. Hindi pa rin sigurado si Nathaniel sa sitwasyon at kung ano ang gagawin nito nang magpatuloy si Brianna. Ngunit kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga gwapong sweldo. Kung gayon ay walang saysay dahil ang isang master na tulad nito ay maaaring sumali sa mga first class na aristokratikong pamilya o ibang mas makapangyarihang mga angkan, hindi ba? Tiyak na mas tataas ang kanilang alok na sweldo at mas kakaiba na hindi ko pa narinig ang tungkol sa pamilyang puti na ito. Napabuntong hininga si Nathaniel. Kung ano man iyon, sa wakas ay may nakilala na kaming mabait. Manatili na lang tayo dito at magsumikap para masakliyan ang kanilang kabutihan. Umunat ang noo ni Brianna at walang gana na nakipagtalo, pero lolo, alam mo kung ano ang gusto ko. Gusto ko talagang makaganti. Binigyan siya ni Nathaniel ng mapait na ngiti at humiling sa sinabi nito. Paghihiganti. Alam mo ba kung gaano kahirap iyon? Bukod doon, maganda talaga na. Nakatulong sila sa amin. Sa anong mga batayan dapat nating hilingin sa mga tao na tulungan tayo? Bukod dyan, hindi natin sila dapat isali dahil parang langgam lang sila sa ating mga kaaway na, masasabi kong makapangyarihan. Ang nalulumbay na si Brianna ay bamahantong hininga at tumahimik. Young Master Chapman, ako alis na ako ngayon. Nauudol na sabi ni Caleb, pinunasan ng malamig na pawis sa kanya pagkatapos niyang tulungan si Young Master Chapman sa loob ng sasakyan. Masyadong nanginginig na hindi maintindihan, ang kapayapaan ay sige. Pagdating sa sarili niyang tahanan, humihit-hit si Caleb ng ilang sigarilyo sa kanyang silid para pakalmayan ang sarili. Para sa dalawa, parang nagkaroon sila ng makitid na pagtakas mula sa kamatayan. Bandang hapon ay may naisip si Caleb at agad siyang nagmaneho papunta sa kanyang pangalawang tiyuhin, si Hunter. Katatapos lang ng tanghalian ni Hunter at bumalik na siya sa sarili niyang villa. Nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa kanyang bakuran. Umigop siya ng tsaa habang payapang nakikinig sa nakaka-relax na musika. Tito, salamat po. Salamat at narito ka pa sa halip na mamili Jack, sinasabi ko sa iyo. Huwag. Huwag gawin ito. Kahit na pumunta ang iyong mga kaibigan sa Kings of War, mabibigo sila. Kabanata 967. Dumapit si Caleb kay Hunter at agad na pinayuhan na huwag masaktan Jack. Na may hindi nasisiyahang ekspresyon, nagtatakang nagtanong si Hunter, paano mo nalaman iyon? Hindi mo ba gusto na turuan ko sila ng leksyon hindi pa nagtagal? Hindi ba ito isang gulo na ginawa mo? Ang katotohanan na nawala ang isang daliri ni Hunter dahil sa kanyang pamangkin, si Caleb, ay nagpait sa kanya. Bukod doon, binigyan siya ng respeto ng kabilang partido at pinakiusapan siyang pumasok ng mag-isa dahil si Milestone ang matandang subordinate ni Skylar Celestino. Kung wala si Miles, o kung walang magandang relasyon si Miles sa 8-star King of War, lahat sila ay patay na. Ang pag-iisip tungkol sa nangyari sa araw na ito ay yumanig pa rin sa kanya hanggang sa kaibuturan, at ang lahat ay magiging kasalanan ni Caleb kung siya ay namatay dahil dito. Say, wala kang alam. Nagalit talaga ako kapag naiisip ko kung paano ka nawala ng daliri. Pinag-isipan ko ito at ginamit ang panlilinlang kumuha ng isang tao na gagawa ng aking maruming gawain. Nagsalin si Caleb ng isang tasa ng tsaa bago niya idinagdag, alam mo kung gaano kagusto si Young Master Chapman sa mga babae, di ba? Sa ilalim ng aking pag-uudyok, nagdala kami ng isang kahanga-hangang bilang ng mga bodyguard. Dalawa sa kanila ay mga Panginoon na may kapangyarihang panlaban na maihahambing sa isang 6 na bituing hari ng digmaan, ngunit lahat sila ay napatay sa isang labanan. Sa kalaunan ay iniligtas kami ng kabilang partido at hinayaan kaming hindi nasaktan.
2 na bituing hari ng digmaan ang napatay. Napasinghap si Hunter dahil doon. Talagang walang awa si Skylar na walang awang pinatay ang 2 amo. Hindi sila 6-star Kings of War. Sila ay mga Panginoon lamang mula sa pamilyang Chapman na may mga kapangyarihan sa pakikipaglaban na maihahambing sa 6 na bituin na hari ng digmaan, ngunit namatay sila sa huli. Tinansya ko na ang Panginoon ng pamilyang puti ay dapat na napakalakas kong. Saan ikaw at ang iyong mga kaibigan ay maaaring hindi makayanan ng kanyang mga pag-atake. Nakaligtas sa pagsubok, nagmadali akong pumunta dito, natatakot na baka sumama ka sa mga tao mo, paliwanag ni Caleb. Tinulyapan ni Hunter si Caleb bago gumawa ng galit na ingay. Kukunin ko na nasa iyo pa rin ang iyong konsensya at iniisip mo pa rin ako. Muling ngumiti ng mapait si Hunter sa puntong ito ng pag-uusap at sinabing, gayunpaman, ngayon lang kami nakapunta sa White Residence, at maswerte ako na kilala ng kaibigan kong si Miles ang master sa White family. Ako ay isang goner kung hindi. Ano? Nakapunta na ba kayo doon? Nanlamig si Caleb nang maisip niya iyon. Tinasabi mo na pinakawalan ka nila dahil kilala sila ni Miles at ginawa iyon bilang paggalang sa kanya. Napakaswerte namin. Eksakto. Ngayon na naisip ko, umiti ng mapait si Hunter. Mas mainam na huwag masaktan ang pamilyang puti. Mamamatay tayo dahil dito at wala ng paraan para ipaghiganti ang ating mga sarili noon. Hindi akalain ni Caleb na makikita niya ang araw na magsasabi ng ganoon ang kanyang makapangyarihang tiyuhin. Tumanggo siya sa wakas. Never mind, never mind. Buti na lang nabuhay tayo para makakita ng panibagong araw. Kahit na natatakot sila sa mga Chapman. Hindi ako magagawang ipaghiganti ng pamilya namin. Pagkatapos ng lahat, ang aming pamilya Quinten ay hindi kahit isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya. Nakarehistro na ba sa wakas ang ulo mo? Sa susunod, maging low profile. Huwag kang lalapit sa akin sa susunod na manggulo ka hindi kita tutulungan. Huwag mong isipin na ang tiyuhin mo ang maglilinis ng kalat mo, fumed Hunter, a cold, condescending smirk on his face as. Naiintindihan ko. Gayunpaman. Naniniwala ako na hindi susuko si Young Master Chapman dahil hindi pa siya nakaranas ng ganoong pagkawala. The Chapman family has never suffered something like this either, theorized Caleb. Kabanata 668. Tumanggo si Hunter sa sinabi ni Caleb, sang-ayon sa kanya. Posible yan. Anyways, mas maganda kung hindi natin sila i-provoke. Sino ang nakakaalam kung sino ang mga taong ito upang makakuha ng isang 8-star King of War na magtrabaho bilang kanilang bodyguard? Pagkatapos ay idinagdag ni Hunter. Talaga, hindi ko akalain na susuko si Young Master Chapman. Pagkatapos ng lahat, nawalan siya ng 2 Panginoon na may kapangyarihang maihahambing sa 6 na bituing Kings of War. Hindi niya ito may tatago, at kapag nalaman ito ng pamilyang Chapman, tiyak na may sisimulan sila. Tumanggo si Caleb. Ito ay mabuti para sa atin. Wala tayong kailangang gawin at hayaan na lang silang mag-away sa kanilang sarili. Sa kabila ng kanyang positibong opinyon, naging bitter si Caleb sa katotohanang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa mga babaeng iyon kung mag-away sila. Umalis si Caleb sa tirahan ni Hunter pagkatapos niyang uminom ng tsaa ng ilang oras. Sa sandaling iyon, ilang miyembro ng pamilya Taylor ang nahuli sa isang lungsod na hindi kalayuan sa Eastfield. Lumuhod ang mag-asawang Taylor sa lupa, nanginginig habang sabik nilang pinagmamasdan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Maging tapat. Sabihin sa amin kung sino ang pumatay sa anak ko at sa anak ng amo ng pamilya ni Freeman. Kung hindi mo sinabi sa amin ang totoo, papatayin ko kayong lahat. Ang ikatlong elder ng pamilya Lambert, si Tao Lambert, ay labis na nagalit nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Lucas. Hindi nakakainig maayos nitong mga nakaraang araw at naghihintay ng balita araw. Walang tigil niyang hinanap ang mga miyembro ng pamilya Taylor sa mga kalapit na lungsod. Sa wakas, nakuha nila ang ilan sa kanila. Sa kabila ng pagkuha ng mga pinahabang kamag-anak ng mga Taylor, hindi siya nasisiyahan. Alam ni Tao Lambert na matalino ang mga sinumpaang Taylor na ito.
Hindi lang sila pumuslit sa gabi, kundi magkahiwalay pa silang tumakbo. Napakahirap makuha ang iyahat ng miyembro ng pamilya Taylor. Mapatunayan pa rin na isang mahirap na gawain ang mahanap ang lahat ng Taylor at patayin sila kahit na marami siyang lalaking nagtatrabaho para sa kanya. Ang isa sa mga Taylor ay isang matandang lalaki na nanginginig sa takot. Kung sasabihin namin sa iyo ang lahat ng nalalaman namin, papakawalan mo ba talaga kami? Nauudol na sabi ng matanda. Pakakawalan kayo, have my word, ngumisi si tao. Sabihin sa amin, sino ang pumatay sa apat na kabataang iyon at kung saan sila tumakbi. Zero. Naniniwala ako na dapat ay nakikipag-ugnayan pa rin kayo sa kanila, tama ba? Ako. Sasabihin ko sa iyo. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang kamay, at pilit na inilabas, ito. Ito ay Jack, nakita naming pinatay niya ang binatang iyon gamit ang aming sariling mga mata. Jack. Pumunat ang noo ni tao at tumingin sa katabi niyang ay Luis matapos niyang marinig ang sinabi ng lalaki. Master Freeman, parang pamilyar siya, no? Napaisip naman si Luis at nakasimangot din. Oo nga, pero hindi ko lang mailagay ang daliri ko ngayon. Agad na nagsalita ang nasa katanghaliang gulang upang manatiling buhay ang kanyang pamilya, Jack kay ang lalaking nagpakasal sa batang miss ng aming pamilya, at ang 9 Great Gods of War ay dumalo sa kanilang kasal. Siya ang eksklusibong doktor ng CNM na dakilang Diyos ng digmaan, kaya siya ay nasa isang medyo magiliw na relasyon kanila. Napasinghap si tao dahil doon. Yung lalaking yon. Naalala ko na ngayon. Ilang taon na ang nakalipas, sinaktan ng isa sa mga tao mula sa iyong pamilya, si Elvin Taylor, ang kasintahang lalaki ng aking anak na anak din ng amo ng pamilya ni Freeman, si Snow. Gayunpaman, hindi binalak ng aking anak na patayin si Elvin. Sa halip, nagtalaga siya ng kota para sa iyong pamilya Taylor na sumali sa digmaan. Kabanata 969. Tama iyan. Gayunpaman, may ideya ang matandang master ng aming pamilya Taylor. Tinanong niya si Miss Selena at ang binata, Jack, para pumasok sa isang peking kasal. Noong ikasal na sila, ang manugang na iyon na ikinasal sa aming pamilya ay pumunta sa iarangan.ng. Bilang kahalili niyang Master Ivan, ngunit walang umaasa na ligtas siyang babalik. Jack ay isang mababang profile na tao. Kung hindi niya inayos ang seremonya ng kasal para kay Miss Selena, hindi natin malalaman na napakagaling niya kaya dumalo ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan sa kanyang kasal. Agad namang nagpaliwanag sa kanila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Taylor. Paano magiging napakalakas ng isang tao pagkatapos tumugol ng 5 taon sa larangan.ng digmaan.sa? Kailangan mong maunawaan na ang taong pumatay sa aking anak at ang iba pa ay kailangang kapantay ng ilang hari ng digmaan. Alternasyon yaong may maraming bituin. Parang binata itong pinangalanan, Jack is quite talented, surmised tao. Jack puti. Pwede naman nating pabayaan yung iba pero Jack, ang kanyang asawa, at ang kanyang pamilya ay dapat na nakatakas. Nang magkasama, kailangan natin siyang mahanap at patayin silang lahat. Doon lang sana na ipaghiganti ko ang aking anak. Wala akong pakialam kung kaibigan niya ang 9 Great Gods of War. Ang mga taong iyon ay dumalo sa seremonya ng kanyang kasal bilang tanda ng paggalang, ngunit posibleng hindi nila ipaghiganti ang isang doktor na tulad niya. Ang Panginoon ng pamilya ng Freeman ay labis na nagalit sa sandaling iyon, walang ibang nais kundi ang magwasak Jack sa mga piraso. Nasaan sila? Saan sila pumunta? Sabihin mo sa amin ngayon, o papatayin ka namin. Itinutok ni Tao ang dulo ng kanyang espada sa leeg ng medyo may edad na at pinilit itong sumagot. Hindi ko alam. Jack kay napakatuso. Tinabi nila sa amin na pumunta sa kanya ng pribado kung ayaw naming umalis kasama siya. Bibigyan niya ng pera ang bawat pamilya at hiniling sa amin na humanap ng tagwan. Paano ko malalaman kung saan sila tumakbo? For all I know, malamang nasa malayo sila. Sa sobrang takot ng nasa katanghaliang gulang na Loki ay natisod siya sa kanyang mga salita habang lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Elsang ideya ang naisip ni Luis habang inutusan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Numero ng telepono.
Dapat mayroon kayong numero ng telepono niya. Tawagan siya at subukang suriin kung nasaan sila ngayon, tanungin kung saang lungsod sila nagtatago, at siguraduhin hindi ka madulas tungkol sa pagkuha kapag tumawag ka. Naintindihan mo ba ako? Oo. Kung Milos na parang normal na tawag, got it? Matigas na sabi ni tao sabay tango ng ulo. Oo, W may contact kami nila. Nanginig na mga kamay ay kinuha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang telepono at tinawagan. Hindi nagtagal at napagtanto nila ang hindi na ginagamit ang numero ng telepono. Mukhang kinansela nila ang nakasimangot ang mukha ng numerong ito at nakakuha ng bago. Medyo may edad na sa mga taong nasa harapan niya. Kinagat ni Tao ang kanyang mga ngipin. Ang mga taong ito ay palihim, ngunit tila natatakot sila sa amin. Hindi sana sila kumilos ng maingat kung hindi. Kalokohan. Likas na sa kanila ang matakot. Paano sila hindi matatakot kapag nasaktan nila ang mga makapangyarihang pamilya mula sa Jin City? Nagdilim ang mukha ni Luis. Bagamat nahuli nila ang ilang tao, nabigo silang makakuha ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Ang alam lang nila ay ang pangalan ng kalaban jacket nagkaroon ng asawa na nagngangalang Selena. Siyempre, madali nilang makuha ang kanilang mga larawan mula sa ilang propaganda o poster. Kabanata 970. Napalunok ng laway ang nasa katangiang gulang na lalaki mula sa pamilya Taylor at takot na mga guys blue. May itatanong pa ba kayo? Kung hindi, pwede ba tayong umalis? Pinag-isipan ito ni Tao bago hinaila Senior Luis sa kabilang panig at nagsalita, Master Freeman, bakit hindi natin palayain ang mga taong ito? Pagkatapos ng lahat, nangako kami na pakakawala namin sila kapag sinabi nila sa amin ang lahat ng nalalaman nila. Pakawalan sila, malamig nang umiti si Master Freeman. Elder Lambert, nangako ka na palalayain mo sila, pero hindi ko ginawa. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala dahil ako ang papatay sa kanila, hindi mo na kailangan pang itasang isang daliri. Sa ganoong paraan, hindi mo sisirain ang iyong pangako, di ba? Naisip ito ni Tao at nagalok. Walang ibig sabihin ang pagpatay sa mga taong ito dahil hindi tayo makakaganti. Bakit hindi natin sila hayaan at ipaalam sa atin kung kailan jacket ang iba ay nakikipag-ugnayan sa kanila? Dahil pinababayaan natin sila, malamang na sila ay may utang na loob sa atin at gagawin iyon. Kung papatayin mo sila, sa kabilang banda, magtatago sa amin ang ibang mga Taylor kapag nalaman nila ang tungkol dito. Huminto muna si Tao bago niya idinagdag, kung ganoon, mahihirapan pa tayong hanapin ito, Jack. Fine, nagkaroon ito ng kahulugan kay Luis pagkatapos pag-isipan ito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa mga nahuli na miyembro ng pamilyang Taylor at tinabi, maaari ko kayong palayain, ngunit dapat ninyong sabihin sa akin kung Jack nakikipag-ugnayan sa sinuman sa inyo. I'll handsomely reward you at least 100 million kung may mga valid na lead. Magbabayad pa ako ng 1 bilyon kung mapatunayang kapaki-pakinabang sa atin ang lead. Oo. Tiyak na makikipag-ugnay kami sa iyo kung mayroong anumang mga lead. Kung tutusin, lahat ng ito ay dahil sa Jack na tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Ang mga miyembro ng pamilya Taylor ay agad nang tumakbo palayo na tila natatakot na magbago ang kanilang isip at sa halip ay papatayin sila. Jack at Selena, hindi ako naniniwala. Kukunin ko kayo mga tao, maaga o huli. Kinagat ni Luis ang kanyang mga ngipin, galit na. Galit sa mga pangyayari. Master Freeman, may natanggap man lang tayong intel, di ba? Ngayon, mayroon kaming isang magaspang na larawan ng kung ano ang bumaba. Parang Jack, meron akong sapat na kakayahan upang patayin ang grupo ng 4 ng aking anak at 3 iba pa. Lumapit si Tao para tapikin si Luis sa balikat at tinasa ang sitwasyon. Bukod dyan, may isa pa kaming sigurado. Ang taong iyon ay talagang may talento, at ang ibig sabihin ay kailangan namin siyang mahanap sa lalong madaling panahon at patayin siya. Mahirap siyang patayin sa loob ng ilang taon pagkatapos niyang lumaki. Oo, tama ka, pero tuso din talaga ang lalaing iyon. Iniling niya sa karamihan ng mga Taylor na tumakas ng mag-isa pagkatapos nilang kunin ang pera.
Sa totoo lang, natatakot siya na baka maraming tao ang makatawag ng atensyon. Kaya naman, mahirap hanapin siya. Napakalaki ng 9 provinces at napakadaling magtago ng ilang tao. Umiti ng mapait si Luis. Okay lang kung mananatili sila sa bansa, ngunit magiging mabigat na hanapin sila kung aalis sila. Puntong hininga. Wala tayong magagawa kung hindi ang hanapin sila. Hanapin ang mga kalapit na lungsod at township. Kailangan din nating maganapa sa Tinmog. Napabuntong hininga si Tao. At least alam namin na nagtatago sila sa amin, they're not that powerful though they're good, kumbaga. Kung hindi sila matatakot na darating tayo para hanapin sila. Samantala, sa isang villa sa Swallow City, ang Miss Chapman ay muling nabuhayan ng loob pagkatapos maligo at makatulog, gaman ang pakiramdam pagkatapos ng takot hanggang sa kaibuturan. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.